where we dive into thought-provoking topics with an open mind. I'm Desiree Rosales, and today we're tackling a long-standing debate. Evolution versus creationism, can science and religion coexist? Joining us today are beloved students from the First United Christian School with different perspectives on this topic. We have George Kenji O. And we also have Michelle Mojica, Manuel Gabriel Makatingay, and lastly, Julian Jan Persini. So before we dive in sa ating topic, meron lang ang question sa inyo to break the ice. Gusto nyo ba ng questions na naman? Siyempre. So here's the question. If you could time travel, would you go back to the age of dinosaurs or to the time of early humans, and why? Well, if you ask me, I would rather go back to the time of early humans kasi gusto ko makita or ma-record ko ano po yung lifestyle nila, kung ano po yung kung paano kasi natutulog mga bagay-bagay. Rather than bumalik sa age of dinosaurs kasi sa age of dinosaurs, napaka-unpredictable kung ano pwede mangyari kasi hindi natin alam kung habitable pa para sa atin yung environment to, o yung mga animals ba doon ay friendly, or docile, or passive. Kasi pwede tayong mamatay doon. Kaya for me, I would rather go back to the age of early humans. Ayun, kung papipiliin ako, siyempre doon ako sa early humans. Kasi hindi, makakasurvive ako na dahil natin sa laki nun. So, di ba? Ako naman, para ko yung tatanungin, nandiyo ba? Bakit? Bakit naman? Bakit? Pumunta ako dinosaur, wala isang nakapatay na ako. Early humans, ano gagawin ko sa mga taong walang teknolohiya? O anong gagawin ko? Maglalaro ko. So, nanagbiabang? Nandiyo ba? Kaya happy na naman ako dito sa present na to. Kasi una, satisfied na ako sa buhay. Pangalawa, may experience. Ganda makakuha na ako experience dito. And lastly, I enjoy it with me. Hindi ako makakapag-enjoy sa task. So yun na. So, para sa kanila din, ganoon din naman ako ng Diablo. Kasi mahirap kasi sila i-study. Kasi kung i-study ko sila, paano ko makita yung mga ginagawa nila daily. Kasi marami silang ginagawa na hindi natin kaya. So, I'll probably stay in present too. Kasi most likely, that's how I always wanted to do in present and studying about the past, which is already over. Ayun, so science tells us that life evolves over billions of years. And bakit kaya sa tingin nyo, despite of this idea, meron pa rin mga tao na nire-reject iyon despite nung scientific evidence sa tingin nyo? Well, I think it's because many people believe in creationism, especially yung mga tao na lumaki sa religious environments. Kasi if you were taught from a young age na God directly created everything, then mahirap i-accept yun suddenly ang evolution kasi nagpapadradig yun sa mga tinuro kasi sa faith mo. Kasi nga di ba evolution, naggaling sa progress ng of time yung yung sabi nga di ba sa Bible, di ba sa Book of Genesis, di ba ginawa ni God ang mundo just 7 days. Pero sabi sa science, nag-progress ito, nag-evolve ito within a billion of years. So yun nga pa, mahirap may accept. Yes. That's true. Some people think evolution is just a theory. Na para sa kanila opinion lamang ang theory. Pero when it comes to science, theory is well-supported and explanated na maraming mga evidence katulad na lang ng gravity. Ayun, let's not forget misinformation sa mga sa mga talagang magaling kalat ng mga sa mga tao naman naniniwala. So, katulad na lang ito, ang tao ay galing sa unggoy. May evidence ba? Hindi natin alam. Siguro hindi. Pero ang totoo niyan, sabi nila, according to my research,
Ang ano daw, ang tao daw at ang egg ay common ancestor pero hindi nanggaling sa unggoy. So that's There are also social factors. In some countries, especially the US, religious groups actively oppose teaching evolution in schools. But for them, evolution feels like an attack on their faith. Interesting yung mga sagot nyo, no? So we have, yung faith, environmental factors, and also yung misinformation. But, yung tanong na, does science and religion have to be enemies? Di ba yung tanong na gano'n? But, some religious leaders, like Pope, sinabi niya na wala namang conflict sa science and religion. So, pwede naman pala mag-reconcile yung dalawa, di ba? Yung dalawang idea. Well, it really depends on the interpretation ng mga tao kasi. Some Christians and religious groups believe in the theistic evolution, which states that God guided natural processes which includes evolution. So, nakabasa naman talaga sa interpretation ng tao kung paano nila, yung perception nila sa religion and science, kung paano nila ito kasama, kung i-relate pa nila totally, i-integrate pa nila yung dalawa, o i-accept talaga isa. Exactly. Science explores kung paano tayo namumuhay. While sa religion naman, nagtatalakay siya kung bakit tayo nag-exist. Meron silang pinagkaiba na focus, pero hindi naman ibig sabihin na porket magkaiba, hindi na siya mag-co-exist. Yun nga, katulad na kay Galileo, pati kay Newton, religion naman sila, pero parehas din sila ng scientists. Nag-invest ko sila ng na hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin. So, pero religious pa rin sila. So, sorry, pwede. But of course, there are extremes. Some scientists totally reject religion, while some religious groups totally reject science. To me, we should stay open to different perspectives. Yes, so pwede naman palang maniwala tayo sa religion or sa side tayo ng religion, pwede din naman sa science. Kaya I think wala din namang magiging problem sa akin. So, paano ito makaka-apekto sa education, sa tingin mo? In some countries, gusto na i-implement if yung evolution ba or yung creationism ba yung dapat ituro sa school. Pero sa tingin nyo, yung dalawa bang yun pa rin naman bang ituro? Well, for me, students should have the freedom to learn both because one of the reasons education exists because it gives us choices, right? So, why should they insist that only creationism or evolution or science should be taught in schools? I highly disagree with that. Yan tayo magkakaproblema. Science should be based on scientific evidence. Hindi naman tayo magtuturo ng astrology sa physics class, diba? Kasi sa society, diverse na period na ito eh. Dapat maging open tayo or inclusive. Lalo na sa, dapat mag-isip tayo ng more critically at kailangan rin natin maging acceptful. Kumbaga sa mga ibang estudyante na gusto ipili ang creationism. Creationism and scientific. Pagdating sa mga topic. That's why the theist is better. With different beliefs, you should know how to listen and form informed opinions. Yes. So, interesting talaga yung mga sabi niya. So, to wrap up, what are some key takeaways na makukuha natin for this topic? And so, we learned so much today sa ating podcast and sa topic din natin. And huge thanks sa ating mga guests, George Kenji Ong, Priscilla Monica, Manuel Gabriel Makatigay, and Julian Jan Persuni, and also sa ating mga listeners. So, what do you guys all think? So, can science and religion coexist? Comment down below. And
And this is Biotalk. Evolution versus creationism, can science and religion coexist? Signing off.